Hello everyone and welcome back to my channel Edmond Mendaros at panibagong method at tricks ang ituturo ko sa inyo kung paano mas bumilis ang data connection mo at masolve ang naglalag at mahinang data connections. So kapag nanonood tayo ng YouTube, Facebook or kahit anong social media platform minsan nararanasan natin yung umiikot lang yung ating connections and then hindi tayo makapanood kasi nga mahina talaga sobrang naglalag. And then ituturo ko sa inyo ang pinakabagong tricks and method. So ang bagong tricks na ating gagawin ay pwede sa lahat ng network katulad ng Globe, TM, Smart, TNT, Sun, Gomo at Dito SIM. Kahit anong network yung gamitin mo, basta compatible sa area ninyo or sa mismong mobile phone mo na ginagamit. So guys, disclaimer lang na nakadepende pa rin yan sa area, network at sa mismong phone settings na ginagamit mo. Okay, so proceed na tayo. Ang next step na ating gagawin ay kailangan mo lang i-open ang yung mobile phone settings. So click mo lang yan. And then, ang susunod nating gagawin ay kailangan mo lang i-click dito yung connections. And then, next dito ay kailangan mo lang i-select dito yung mobile network. So click mo lang yan. So dito sa ating mobile network, kung ikaw ay naka-dual SIM, select ka lang dito kung anong network yung gagamitin mo. So since iisang network lang yung ginagamit ko, so ito yung Smart. So ang gagawin natin dito ay kailangan mo lang i-select dito yung access point names. Okay? So i-click mo lang yan. And then dito sa access point names or APN ay kailangan natin mag-create ng bagong APN settings. Okay? So since nakapag-create na tayo dito, and then ito na yung ating ituturo ko sa inyo kung paano yung ginawa ko. And then kailangan lang natin i-select dito yung bagong na-create natin na APN. So ito siya, yung itong Sonic APN Barat 5G. So i-select lang natin yan. And then open lang natin. So dito na, so ito yung ating gagawin. So pay attention lang tayo guys. And then edit access point. So ito yung name, so ito yung kailangan mong ilagay na Sonic space APN space Barat 5G. So lahat ay big letter. So Sonic space APN space Barat 5G, so one word yan. Yan yung kailangan mong ilagay and then i-click mo lang dito yung OK. So dito naman sa kanyang APN, so click mo lang yan. And then ito yung kailangan mong ilagay, Barat 5G net. So small letter and then 5G and then net and one word lahat yan. Okay, so ito yung kailangan mong ilagay and then i-click mo lang dito yung OK. So dito sa kanyang proxy and port, so hindi na natin yan gagalawin. And then dito sa kanyang username, so ito yung kailangan mong ilagay, SB.5G Alliance. Okay, so kailangan mo lang ilagay dito yung username na SB, so big letter yan. And then 0.5G Alliance, so one word yan. Okay, so once nilagay mo na, and then i-click mo lang dito yung OK. So dito naman sa password, so wala tayong ilalagay dyan. And then next, ito yung server. So ito yung kailangan mong ilagay na server, 74.125.169 and then 0.0. So kailangan mo lang ilagay dito yung server na 74.125.169 and 0.0 and then click mo lang dito yung OK. So dito sa MMSC, so hindi na natin gagalawin. Same dito sa multimedia and multimedia message port and proxy. Huwag na natin yan gagalawin, wala kang gagalawin dyan. And then dito naman sa MCC and MNC, so wala tayong gagalawin yan, same lang yung nakalagay dyan. And then next, dito sa kanyang authentication type, so i-click mo lang yan. And then kailangan mo lang i-select dito yung PAP or CHAP. Ito yung pinaka-last, so select mo lang yan. And then dito sa kanyang APN type, so click mo lang yan. So ito yung kailangan mong ilagay. Okay, so dito sa APN type, ito yung kailangan mong ilagay dito na default, and comma, MMS, comma, SUPL, comma, HIPRI, comma, FOTA, comma, CBS, comma, MCX, comma, and then XCEP.
Okay, so ito yung kailangan mong ilagay. Default, MMS, SUPL, HIPRI, FOTA, CBS, MCX, and then XCAP. So once ilagay mo na and then i-click mo lang dito yung OK. And then dito naman, dito sa kanyang APN protocol, so i-select mo lang dito yung IPv4/IPv6. So select lang yan. And then same naman dito sa APN roaming protocol, kailangan mo lang i-select dito yung IPv4/IPv6. So select mo lang yan. And then ito yung pinakalas mga kaibigan na kailangan natin na ilagay. Okay? So ito yung pinaka-importante sa lahat, itong bearer niya. So i-click mo lang yan. And then nakalagay dito ay yung unspecified. So uncheck mo lang yan. And then start na natin tong i-check itong LTE hanggang dito sa IS95A. So kailangan nakacheck yan lahat mga kaibigan. Makikita mo naman dito, mag-start tayo sa LTE, check, and then hanggang sa IS95A. So kailangan nakacheck yan. Okay, so once okay na, and then i-click mo lang dito yung okay. And then next ay dito lang sa top right corner makikita mo dito yung tatlong dot. And then kailangan mo lang itong i-save. Okay, so click mo lang dito yung save. Alright, so once na okay na siya and then so papakita ko muna sa inyo, so i-select lang natin dito yung pinaka-default na network natin. So nakaselect na siya and then mag-speed test lang tayo. So i-close natin dito yung ating Wi-Fi and then mag-mobile data tayo. So click lang yung mobile data and then so kailangan natin mag-speed test. So titignan natin yung pagkakaiba ng default natin tsaka yung ginawa natin na bagong APN. So nakita nyo, naka-open na yung data ko and then nakaselect na yung default niya na smart internet. So nakaselect na yung default na smart internet and then back lang tayo. And then click mo lang itong speed test. Titignan natin. So makikita nyo na dito yung download Mbps niya ay 33.9 and then dito sa upload Mbps ay 5.70. Alright, so yan yung ating default na smart. And then next, ito na yung gagamitin natin yung bago natin na select na network o yung bago natin na create na APN. Okay, so i-select lang natin. So select lang natin dito yung Sonic APN Bharat 5G. So click lang natin yan. And then kailangan muna natin mag-refresh ng signal. So select mo lang dito yung airplane mode. And then kahit 5 seconds na yan, pwede mga kaibigan. So within 5 seconds. So after 5 seconds ay click mo na ditong airplane mode. So turn off natin. Ayan, so na-turn on na yung ating mobile data. So kailangan na natin mag-speed test. Ayan guys, so makikita nyo yung difference kanina doon sa pinaka-default na smart natin. So ito yung bago natin na create na APN na 68.2 yung download Mbps and then yung kanyang upload Mbps ay 67.7. So wow talaga, napakabilis niya yung ating data connections yung nagawa natin na APN. Ayan mga kaibigan, so i-follow mo lang yung step-by-step method ko para mas bumilis yung internet connection mo at maiwasan na or masolve na yung problem na naglalag or umiikot lang yung connections. Okay, so makikita mo dito na napakabilis na yung download and then yung upload natin. Ayan guys, and hope na may natutunan kayo ulit sa aking simple tutorial sa bagong method and tricks kung paano natin palakasin ang data connection natin. And guys, so maraming salamat. And please don't forget to like and subscribe this channel for more quality content. Thank you guys and see you in my next tutorial.